Hello, my dear. My dear Virgo. Second half of July. This is from July 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Virgo, na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Hanapin na natin my dear Virgo ang iyong opening card, Virgo, second half of July. Itong card na to, my dear, ay mahati sa gitna kasi posibleng energy mo siya and posibleng energy din siya ng outside energy or outside person. Okay? Kumbaga, in and out yung energy nitong card na to. Can be reverse. Pwede mong energy, pwedeng energy ng somebody in your life. Okay? We have here, my dear Virgo, the energy of calm. Oh, kalma. Baby, kalma. Okay? So, this is more on meditation, relaxation, okay, kapayapaan, kapanatagan. So, dito pa lang, my dear, sa card na to, malaki na yung energy na, malakas na or very big na, my dear, yung energy na binibigay niya sa akin. Okay? So, yun ang iyong opening card. Let's go na tayo sa energy ng outside na energy. My dear Virgo. Ang ganda ng opening card mo, my dear. Inner peace, kapayapaan, okay, meditation, relaxation. Ang ganda. Sobrang ganda lang ng opening card. Sabi ng iyong outside energy is, it's time for me to heal. Okay? So, hindi mo to energy. Energy to ng outside. Okay? So, there is a energy, my dear Virgo, na parang nag-heal na siya. Just in case meron kayong hindi pagkakaunawaan, meron kayong alitan, meron kayong samaan ng loob, dahan-dahan na siya nag-heal, dahan-dahan na siya nag-move on doon sa eksena yung dalawa, doon sa tension na meron kayo, kung ano man yon. Okay, so somebody is healing, somebody is moving on, galing sa kung ano man yung eksena yung dalawa. Okay, pagdating naman sa iyo, my dear, Virgo, we have here, if I ask you to stay, would you leave? Okay? If I ask you to stay, would you leave? Pag binigilan ba kita, parang magpapapigil ka ba? Parang ganon. Magpapaawat ka ba? So, ito, my dear, yung eksena, my dear, na parang pinauubaya mo na sa universe kung ano yung pasya or kung ano yung desisyon na gagawin ng isang tao. Kumbaga parang bahala ka na, malaki ka na, matanda ka na, alam mo na kung ano yung tama at mali, mas pipiliin ko kung ano yung kapayapaan, yung inner peace ko. Okay? So, parehas na energy, outside and inside, energy mo at saka labas na energy is merong healing and moving on na nangyayari. Kaya pag pinag-combine mo yon, ang overall na energy is energy ng kalma or calmness. Okay? So, let's go tayo. Hahalukayin ko, my dear, ang iyong nakaraan. Okay? Pupunta tayo, my dear, sa iyong past. Okay? Punta tayo sa energy ng iyong past. My dear Virgo, 4 na card para sa iyong past. Okay? First card is the Jack of Spade. Okay? Posibleng young energy. Okay? Young energy ang tinutukoy, pabugso-bugso. Posibleng anak mo to, my dear Virgo. Or posibleng naman din matured na naisip bata. Pabugso-bugso siya sa mga iniisip niya, my dear. Ibig sabihin, ikaw yung taga-awat. Ikaw yung taga-control. Okay?
Tingnan natin, my dear. Posibleng pinipigilan mo siya, my dear, na umalis. Okay? Okay, because you are just concerned sa kanya. Okay? Concern ka lang naman sa kanya. Okay? Tingnan natin. Baka yung iba sa inyo dito, my dear, ang tinutukoy dito ay mga anak ninyo. Okay, malaki ka na. Kaya parang medyo ano ka na, my dear. Parang nagiging panatag ka na, malaki ka na, nagawa ko na yung obligasyon ko sa'yo, something like that, nagawa ko na yung part ko. We have here the Four of Speed, another sword, related sa energy ng rest and meditation, okay? So, parang, itong energy ni Jack, pinakakawalan mo na siya, my dear. Pinakakawalan mo na yung energy. Okay? Or, sa energy ng past, gusto ni Jack na maging malaya. Huwag mo siyang pakialaman. Yun ang nakukuha ko, my dear. And binibigay mo sa kanya yon sa second half of July. Binibigay mo sa kanya yon yung gusto niyang mangyari, na maging malaya siya, na gawin niya yung mga gusto niya. Okay? And very thankful naman siya doon sa energy na yon. Okay? Next is the Eight of Cups. Okay? Hindi talaga kayo, pakiramdam ko medyo hindi talaga kayo magkasundo nito. Okay? Masyado kang attached sa kanya. Masyado kang care, concern sa kanya. Nakukuha ko sa energy ng past na masyado ka talagang nag-aalala sa kanya, sa health niya, sa safety niya. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pinipigilan mo siya minsan na umalis or pumunta sa mga lugar na pakiramdam mo delikado. Nakukuha ko rin dito, my dear, na parang galit na galit ka pag umaalis siya na hindi siya nagpapaalam. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Pero nakukuha ko lang sa energy ng past na gustong-gusto lang talaga niya maging malaya. Gusto niya maging malaya siya sa lahat ng gusto niyang gawin sa buhay niya. Okay? We have here the Ace of Hearts. Dalawa siya. Dapat 4 cards lang to kasi meron tayong bonus. And the Seven of Cups, or the Seven of Hearts, the Ace of Cups, and the Seven of Hearts, and the Ace of Hearts. Okay. So, dito, my dear, nakukuha ko yung energy ng isang tao na ang dami niyang gustong mangyari sa buhay. Para siyang nag-i-explore o hindi pa siya pagod o hindi pa siya sawa na mag-explore sa mundo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. And posibleng madalas kayo nagkakaroon ng bangayan sa energy ng past, madalas kayo nag-aaway, madalas kayong nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga bagay na gusto niyang mangyari in the past, okay? Masyado kang concerned, masyado kang nag-aalala sa kanya, masyado kang hands-on sa kanya. Ang pinakamalakas na energy dito, my dear, is baka anak mo siya, okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Or posible naman din na matured na energy na may pagkaisip bata. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero sinasabi, my dear, ng ating cards dito na sa second half of July, hinahayaan mo na siya sa kung ano yung bagay na gusto niya. Okay, hindi mo na siya pipigilan, hindi mo na siya aawatin, bahala ka na. Yun ang nakukuha ko dito na energy. Additional cards pa tayo, my dear. Additional cards pa tayo. Kalkalin pa natin tong buong eksena na to, my dear. My dear Virgo, kumbaga sinasabi mo dito, hindi na kita aawatin. Bahala ka na sa kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay, we have here, nag-flip, is the Ace of Cups. Yes, my dear, pababayaan mo na siya. Pababayaan mo na siya, my dear. Basta piliin mo yung inner peace mo, yung kapayapaan, yung katahimikan. Okay? Hindi ka na masyado magiging concerned sa kanya. Bahala ka na, matanda ka na, parang ganon. Gagawa ko na lahat ng part ko, ng obligasyon ko sa'yo, parang ganon. We have here, the Three of Pentacles. Baka gusto mo magtrabaho na siya. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Baka gusto mo magtrabaho na siya, i-explore niya yung mundo, bahala na siya kung madadapa siya or mapapahamak siya. Ayaw mo naman, my dear, na mapahamak siya. Nakukuha ko naman dito. Pero parang ayaw niya kasi magpapigil. Okay? And ayaw mo rin siguro, my dear, na magkaroon talaga siya ng sama ng loob sa'yo. Okay? Yun ang nakukuha ko dito.
and na-achieve mo naman yun, ibig sabihin, nangyayari naman yung gusto mong mangyari kasi nagkakaroon ng healing sa kanya. Okay? Nagkakaroon ng healing, nagmo-move on siya. Okay? Next, Virgo, second half of July. Virgo. Okay? We have here the King of Wands. Okay? Actually, hindi madali sa iyo to, my dear. Hindi madali sa iyo yung gagawin mo na bitawan siya, na ibigay sa kanya yung 100% na tiwala na hindi siya gagawa ng kahit ano na pwede niyang ikapahamak. Hindi madali sa iyo to, my dear. Pero para na rin makakilos ka ng maayos at magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, my dear, ibibigay mo yung kalayaan ni Jack of Spade. Pwedeng lalaki to, pwedeng babae to, my dear, kasi wala naman gender yung card natin. We have here the energy of the Empress. Posibleng anak mo to, my dear. Kasi Empress is connected yan sa energy ng pregnancy or pagbubuntis, pero hindi ko kino-close yung ibang energy, my dear, kasi this is a general reading, so posibleng, yun nga sinasabi ko kanina, matured siya, pero isip bata, pa-baby effect, ganyan, yun na nakukuha ko na energy. Okay? Mamaya ko natitingnan yung bottom deck. Let's go pa tayo sa final additional cards, last 4 cards, my dear Virgo. Last 4 cards. Okay. We have here the 8 of Pentacles. Okay? 8 of Pentacles related sa energy ng 8 of Diamonds or 8 of Pentacles related sa energy ng work. Gusto mo talaga magtrabaho siya. Pwedeng literal na magtrabaho siya, maghagilap siya ng pera, or i-work niya yung sarili niya. I-work niya yung sarili niya, mag-discover niya, madapa siya, masugatan siya, matuto siya sa buhay in short, no? Hindi yung typical na masaktan siya ang gusto mong mangyari. Yung para bang ma-experience niya na tama yung mga sinasabi mo na, oy, mainit dyan, ikakapahamak mo yan. Yung siya mismo ma-discover niya na tama yung mga sinasabi mo sa kanya, yung mga advice mo sa kanya. Gusto mo mag-work siya bilang isang tao, mag-improve siya or magtrabaho siya, yun ang nakukuha ko na energy. Okay, matuto siya sa buhay, in short. Okay, next card. We have here the 6 of Pentacles. Matuto siya mag-budget. Matuto siyang kumita ng sarili niyang pera. Yun ang nakukuha ko dito. Matuto siya na mamaluktot pag maikli ang kumot. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Na mag-adjust sa mga komplikado na sitwasyon at komplikado na panahon. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Matuto siya mag-budget. Okay? Next over here is the 9 of Spades. Hindi madali sa iyo to, my dear. Hindi madali sa iyo ang gawin tong bagay na to. Pero, siguro nare-realize mo na hindi kayo habang buhay magsasama. Hindi mo siya habang buhay na kayang protektahan. Hindi mo kayang habang buhay na ibigay or gawin tong mga bagay na ginagawa mo ngayon para sa kanya. We have here the 5 of Cups. Okay? So, masyado kasi siyang nakaka-drain ng energy mo, my dear. Masyado yung, lahat ng attention mo, lahat ng focus mo ay nasa kanya. Actually, parang provider yung energy mo sa kanya. Taga-provide ng hindi lamang pera, pati emotional comfort, yun na nakukuha ko dito. Parang every time na meron siyang problema, sa'yo siya pumupunta. Ikaw yung nagiging crying shoulder niya, yun na nakukuha ko dito, my dear. Pero parang nare-realize mo, my dear, sa second half of July na hindi mo to habang buhay kayang gawin para sa kanya. Kailangan niya ng i-spread yung wings niya at kinakailangan niya ng lumipad at kailangan niyang matuto sa mga consequence ng action niya. Yun ang nakukuha ko dito. Bottom deck of the card is the 9 of Flowers. Okay?
So, this is more on process, my dear Virgo, sa pagiging panatag ng iyong kaisipan. Okay? Proseso to. Hindi ibig sabihin pagpasok, my dear, ng second half of July is kalmado ka na kaagad. This is more on a baby step. Step by step, my dear, na energy papunta sa pagiging kalmado ng energy mo kasi nagpapalaya ka dito, my dear. Nagre-release ka, dahan-dahan mong tinatanggal yung sarili mo sa pagiging attach mo sa kung sino man tong energy na to. No, ibinibigay mo sa kanya yung tiwala, yung responsibilidad, yung lahat ibinibigay mo sa parang bahala ka na, you are on your own, explore mo yung mundo, bahala ka, ayaw mo makinig sa akin, ayaw mo maniwala sa akin, so bahala ka na. Pero hindi pa rin, my dear Virgo, mawawala sa second half of July na parang concern ka pa rin talaga sa kanya kasi mahalaga sa'yo tong tao na to. Okay? Next, we have here the Three of Wands. Marami sa inyo, my dear, ang papasok na sa panibagong chapter of life. Kaya natututo kayo, parang natututo kayo or ginagawa ninyo na mag-release ng mga energy na posibleng sumira doon sa panibagong chapter na bubuksan ninyo. Maganda to, my dear, kasi posibleng yung iba sa inyo ay papasok sa negosyo, travel, business, and hindi pwedeng sumama itong energy na to doon sa panibagong chapter na papasukin mo or bubuksan mo, panibagong pintuan, panibagong journey na papasukin mo. And I think, my dear, dito sa panibagong journey na papasukin mo, mas mainam kung wala kang masyadong dala, wala kang masyadong bagahe, walang masyadong excess baggage para mas madali kang makakilos, mas madali mong ma-express din yung sarili mo. And I think kung kasama mo tong tao na to, hindi mo mai-enjoy yung transformation or hindi mo magagampanan yung tungkulin mo dito sa panibagong door na papasukin mo. Okay? So, my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung second half of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga videos or mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!